Assalamualaikum, isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay muli tayong maglalakbay patungo sa timog kanlurang bahagi ng Pilipinas upang kilalanin ang isang rehiyong mayaman sa kasaysayan, kultura, sining at pananampalataya. Ang rehiyong ito ay tinaguriang sentro ng otonomiya at kulturang Muslim sa ating bansa, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang BARM ay isa sa mga natatanging rehiyon sa Pilipinas dahil ito ay may sariling pamahalaang rehiyonal na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan nito na mapanatili at mapangalagaan ang kanilang kultura, tradisyon at paniniwala sa pamamagitan ng otonomiya na bibigyan ng mas malaking boses ang mga Bangsamoro sa pamamahala ng kanilang sariling lupain at komunidad. Ang BARM ay itinatag upang bigyang halaga ang mithiin ng ating mga kapatid na Muslim para sa kanilang sariling pagpapasya o self-determination. Ang konseptong ito ay nangangahulugan na ang isang grupo ng mga tao ay may karapatang magpasya para sa kanilang sariling pamamahala, kultura at kinabukasan. Nabuo ang BARM sa pamamagitan ng Bangsamoro Organic Law noong Enero 25, taong 2019. Ang batas na ito ay nagsilbing pundasyon upang maitatag ang bagong rehiyon na papalit sa unang rehiyon na tinatawag na Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM na itinatag noong Agosto 1, taong 1989. Ang paglikha ng BARM ay resulta ng mahabang proseso ng kapayapaan at negosasyon sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng mga grupong Bangsamoro. Layunin nito na magkaroon ng mas matatag na kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa rehiyon. Ang BARM ay binubuo ng mga pulo at malalaking bahagi ng Mindanao. Kabilang dito ang mga lalawigan ng Lanao del Sur, Basilan, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. Kasama rin dito ang mga lungsod ng Cotabato City at Lamitan, pati na rin ang 63 barangay mula sa Hilagang, Cotabato. Ang mga lugar na ito ay kilala sa kanilang mayaman na kultura, makukulay na tradisyon at matibay na komunidad. Makikita rin sa lugar na ito ang impluensya ng Islam, arkitektura, kasuotan, musika at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ang Bangsamoro Government Center ay matatagpuan sa Barangay Poblacion, Cotabato City. Ito ang nagsisilbing sentro ng pamahalaang rehiyon at kinapalooban ito ng tanggapan ng Chief Minister at Bangsamoro Transition Authority. Ang Bangsamoro Transition Authority o BTA ang pansamantalang namamahala sa rehiyon habang patuloy na itinatag at ipinapalakas ang mga institusyon ng pamahalaan sa BARM. Ngayon ay tatalakayin natin ang panitikan ng BARM. Ang panitikan ng BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay binubuo ng iba't ibang uri ng panitikan mula sa mga pangkat etniko tulad ng Maranao, Tausog, Maguindanao, Yakan, Sama, Bajau at iba pa. Ang panitikan ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng isang lipunan sa pamamagitan ng mga kwento, epiko at bugtong na ipapasa ng mga tao ang kanilang kasaysayan, paniniwala at karanasan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa rehiyong BARM, karaniwan sa kanilang panitikan ay naipapasa sa pamamagitan ng oral tradition o pasalitang tradisyon. Ibig sabihin, ang mga kwento at awit ay naipapasa sa pamamagitan ng pagsasalaysay, pag-awit o pagganap ng mga pagdiriwang at pagtitipon.
Narito ang ilang halimbawa ng panitikan mula sa iba't ibang pangkat etniko sa BARM. Unang pangkat etniko ay ang Maranao. Ang Darangin ay isang kilala na epiko ng mga Maranao. Ito ay nagkukwento tungkol sa kabayanihan at pakikipagsapalaran ni Prinsipe Bandugan, isang matapang at makapangyarihang bayani. Ang epikong Darangin ay hindi lamang isang kwento ng pakikipaglaban, pakikipagsapalaran. Ipinapakita rin nito ang kultura, tradisyon, paniniwala ng mga Maranao tulad ng kanilang pagpapahalaga sa dangal, pamilya at karangalan. Dahil sa kahalagahan nito, ang Darangin ay kinilala rin ng UNESCO bilang isa sa mga obra maestra ng oral at intangible heritage ng sangkatauhan. Pangalawa naman ay ang Maguindanao. Sa mga Maguindanao naman, kilala ang epikong Indarapatra at Sulaiman. Ito ay kwento ng magkapatid na bayani na lumalaban sa mga halimaw upang mailigtas ang kanilang lupain at mamamayan. Ang kwento ay nagpapakita ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ang epikong ito ay makikita rin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang magkatagumpayan ang mga pagsubok na kinakaharap ng isang komunidad. Pangatlo ay ang tausog. Ang parang sabil naman ay isang awit o salaysay ng mga tausog. Ang tawag dito ay parang sabil. Ito ay naglalarawan ng kabayanihan at sakripisyo ng mga mandirigmang tausog na ipinaglalaban ang kanilang lupain at pananampalataya. Sa pamamagitan ng awit na ito, ipinapakita ang katapangan at matibay na paninindigan ng mga tausog sa kanilang kultura at kanilang tradisyon. Pang-apat naman ang yakan. Ang mga yakan naman ay kilala sa kanilang mga awiting bayan at bugtong. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit sa kasalan, pagdiriwang at iba pang mahalagang okasyon sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng mga awit at bugtong, na ipapakita nila ang kanilang talino, pagpapahalaga sa pamilya at tradisyon. Panglima naman ay ang Sama Badyaw. Ang mga Sama Badyaw naman ay kilala sa kanilang mga kwentong bayan at awiting dagat na kung saan ay ang kanilang panitikan ay kadalasang may kaugnayan sa dagat dahil sila ay kilala bilang si Normans o mga taong namumuhay malapit sa dagat. Sa kanilang mga kwento at awit na ipapakita ang kanilang mga karanasan sa pangingisda, paglalayag at pakikipag-ugnayan sa kalikasan ang mga taga-Sama Badyaw. Ang panitikan ng BARM ay mayaman sa epiko, awit, kwento at bugtong na nagmula sa iba't ibang grupo tulad ng Maranao, Maguindanao, Tausog, Yakan at Sama Badyaw. Ipinapakita nito ang kanilang kabayanihan, tradisyon, paniniwala at paraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon ay dumako naman tayo sa pananampalataya ng BARM. Ang mga tao sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay may matibay na pananampalataya na nakabatay sa relihiyong Islam. Ang Islam ay isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. At ito ay may malaking impluensya sa kultura, pamumuhay ng mga tao sa BARM. Karamihan sa mga naninirahan dito tulad ng mga Maranao, Tausog, Maging at Magindanaon ay mga Muslim. Para sa kanila, ang relihiyon ay hindi lamang bahagi ng kanilang paniniwala, kundi bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
sinusunod nila ang mga aral ng banal na aklat na tinatawag nila na Quran, na nagsisilbing gabay sa kanilang moralidad, pag-uugali at pananampalataya. Ginagawa rin nila ang mga gawaing panrelihiyon tulad ng 5 beses na pagdarasal sa isang araw, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o fasting at pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa o zakat. Ipinagdiriwang din nila ang mga mahalagang okasyon tulad ng Eid al-Fitr at ginaganap pagkatapos ng Ramadan bilang tanda ng pagpapasalamat at pagdiriwang. Sa kabuuan, ang pananampalataya ng mga taga-Barm ay nagpapakita ng kanilang malalim na paniniwala sa Diyos, paggalang sa tradisyon at pagsunod sa kanilang relihiyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa pamumuhay ng mga taga-Barm. Ang mga taong naninirahan sa Barm ay may simpleng pamumuhay na nakabatay sa kanilang kultura, tradisyon at relihiyon. Karamihan sa kanila ay umaasa sa pagsasaka, pangingisda at pangangalakal bilang pangunahing hanap buhay. Dahil marami ang lugar sa Barm na malapit sa dagat at may matabang lupa, mahalaga ang kalikasan sa kanilang kabuhayan. Bukod sa agrikultura at pangingisda, kilala rin ang mga tao sa Barm sa kanilang traditional na sining at paggawa ng mga handicrafts, tulad ng paghabi ng tela at paggawa ng mga dekorasyon mula sa kahoy at metal. Ang kanilang mga kasuotan tulad ng malong ay hindi lamang simpleng damit, kundi sumisimbolo rin ito ng kanilang kultura at pagkakilanlan. Marami rin ang impluwensya ng Islam sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Makikita ito sa kanilang pagkain, pananamit, pagdiriwang at kaugalian sa kanilang komunidad. Ang pamumuhay ng mga taga-Barm ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, pamilya, at rehiyon at kalikasan. Ngayon naman ay tatalakayin ko sa inyo ang isang halimbawa ng kultural na sayaw at isang kilalang festival mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm. Ang mga sayaw at pagdiriwang ng rehiyong ito ay nagpapakita ng kanilang mayaman na kultura, tradisyon at pamamaraan ng pamumuhay. Ang kultura ng Bangsamoro ay kilala sa pagiging makulay, makasining at malalim ang kaugnayan sa kanilang kasaysayan at relihiyon. Sa pamamagitan ng sayaw at mga pagdiriwang, na ipapakita nito ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang komunidad at bilang bahagi ng mas malaking kultura sa kulturang Pilipino. Ang unang sayaw na aking i-perform ay ang Silong sa Ganding. Ito ay isang kultural na sayaw na nagmula sa mga Maguindanao sa Mindanao. Ang sayaw na ito ay sinasabayan ng mga tunog ng gandingan, isang tradisyonal na instrumentong gong na bahagi ng kulintang ensemble ng Mindanao. Ang kulintang ensemble ay binubuo ng iba't ibang uri ng gong at instrumento na ginagamit sa mga seremonya, pagdiriwang at kultural na pagtatanghal. Sa kulturang Maguindanaon, ang musika at sayaw ay hindi lamang isang libangan, kundi isang mahalagang paraan upang maipahayag ang kanilang kasaysayan at tradisyon. Ang bawat tunog ng gong ay may ritmo at kahulugan na nagpapakita ng damdamin at galaw ng sayaw. Ang mga galaw ng sayaw na ito ay maindayog at maingat. Ang mga mananayaw ay gumagalaw kung may kontrol at karagdagan upang ipinapakita ang sining, disiplina at ang kanilang mga pagganap. Ang bawat
galaw ng kamay, paa, katawan ay may kahulugan at nagpapakita ng respeto ng kanilang tradisyonal na sining. Ipinapakita rin ng sayaw na ito ang pagkakaisa ng musika at galaw ng katawan. Habang tumutugtog ang mga gong ng mga mananayaw naman ay sumusunod sa ritmo upang makabuo ng isang maayos at magandang pagtatanghal. Ang sayaw na ito ay karaniwang itinatanghal sa mga kultural na programa, pagdiriwang at mga espesyal na okasyon sa mga lugar ng Maguindanao. Sa pamamagitan ng sayaw na ipapakita ng mga tao ang kanilang kasaysayan, sining at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Bukod dito, ang mga ganitong uri ng sayaw ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng kanilang tradisyon sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa mga kabataan na ipapasa ang kaalaman at kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang susunod naman na aking napili ay na festival dance o sayaw ay isang makulay na pagdiriwang na kilala bilang Lami-Lamihan Festival. Ang salitang lami-lamihan ay nangangahulugang masarap na pagkain. Ipinapakita ng festival na ito ang kasaganahan ng pagkain at kultura ng mga tao sa Basilan. Ang festival na ito ay ipinagdiriwang sa lungsod ng Lamitan tuwing Hunyo 27 bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng kanilang pista. Ito ay isang mahalagang okasyon para sa mga mamamayan ng lungsod dahil nagbibigay ito ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang kultura, talento at pagkakaisa bilang isang komunidad. Sa pagdiriwang na ito, maipapakita ang iba't ibang parada, street dancing, makukulay na kasuotan, at pagpapakita ng tradisyonal na pagkain. Ang mga kalahok sa parada ay nagsusuot ng mga kasuotang may makukulay na disenyo na nagpapakita ng kanilang etnikong identidad. Ang street dancing naman ay isa sa mga pinakahihintay na bahagi ng festival. Dito ang mga mananayaw mula sa iba't ibang barangay o grupo ay nagpapakita ng kanilang talento sa sayaw habang sinusundan ang tugtog ng tradisyonal at modernong musika. Bukod sa sayaw at parada, tampok din sa festival ang iba't ibang pagkain mula sa Basilan. Ipinapakita dito ang mga lokal na lutuin at delicacy na ipinagmamalaki ng mga mamamayan sa lugar. Ang Lami-Lamihan Festival ay hindi lamang pagdiriwang ng pagkain, kundi pagdiriwang din ng kultura, tradisyon, pagkakaisa ng mga mamamayan. Ito ay nagsisilbing paraan upang mapalakas ang samahan ng komunidad at maipakita ng mga bisita ang kagandahan ng kanilang kultura. Ang mga sayaw at festival tulad ng Silong sa Ganding at Lami-Lamihan Festival ay mahalagang bahagi ng pamumuhay ng mga tao sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasi sa pamamagitan ng mga sayaw na ipapakita nila ang kanilang sining, talento, pagmamahal sa tradisyon. Ang bawat galaw at musika ay nagsisilbing simbolo ng kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan. Samantala, ang mga festival naman ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magtipon-tipon, magdiriwang at ipagmalaki ang kanilang kultura. Ito rin ang nagiging pagkakataon upang makilala ng ibang tao ang kanilang tradisyon at kaugalian. Bukod kasi dito, ang mga pagdiriwang na ito ay tumutulong upang mapanatili at maipasa ang kanilang tradisyon sa susunod na henerasyon. Kapag nakikita at natutunan ito ng mga kabataan, mas lalo nilang mauunawaan at mapapahalagahan ang kanilang sariling kultura. May kaugnayan din ang mga sayaw at pagdiriwang sa panitikan ng mga Bangsamoro.
Ang kanilang panitikan ay binubuo ng mga epiko, kwento, awit at iba pang tradisyon na salaysay na nagpapakita ng kanilang kasaysayan at kultura. Isang halimbawa nito ang epikong Darangin na nagsasalaysay ng kabayanihan at pakikipagsapalaran ng mga bayani na si Bantugan. Ang epikong ito ay mahalagang bahagi ng kultura ng mga taga-Maranao at naipapakita mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pagsasalaysay at pag-awit. Tulad ng panitikan, ang mga sayaw at festival ay nagsisilbing paraan upang maipahayag at maipasa ang kanilang kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa kabuuan, ang mga sayaw at festival sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro. Ang silong sa ganding ay nagpapakita ng kagandahan ng kanilang tradisyonal na sayaw at musika, habang ang Lami-Lamihan Festival naman ay nagpapakita ng kasaganahan ng pagkain at pagkakaisa sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga ito, mas lalo pa nating mauunawaan ang mayamang kultura, tradisyon ng mga tao sa BARM at kung paano nito pinapahalagahan ang kanilang kasaysayan at pagkakakilanlan. Maraming salamat.